Inakay siya nito patungo sa helicopter. Napailing na lamang si Atlas nang ganoon na lamang nito kabilis na papayag si Melody na sumama rito. Iniisip niya, paano kung mas nauna niyang nakilala si Melody? Siguro sila ngayon na mag-asawa. Ang swerte mo talaga, pero sana naman pangalagaan mo. Sambit niya na makaalis na mag-asawa. Ramdam na ramdam ni Apollo ang panginginig ng mga kamay ni Melody nang kapwa na sila makaupo. Mas sumigpit ang kapit ni Melody sa kanyang mga kamay. Don't leave me. Natatakot ako, Apollo. Kusa niyang niyakap ang asawa para maibsan ang takot nito. Of course I'm not. Nasa tabi mo for the whole trip. I promise. Nakarating din kami sa wakas sa pagmamayari na resort ni Apollo. Kanya-kanya kaming punta sa front desk upang kunin ng susi ng magiging kwarto namin. Gusto ko kasama ko ang mga anak ko. I told you to save us room. What the hell? Ganito ba ang mga staff sa resort ko ngayon? Kung ganito kabulok ang naging sistema dito, mas mabuti pang tanggihan ko na lamang ang lahat. Sobrang lakas ng sigaw ni Apollo na siyang nakakuha sa atensyon namin at ng mga tao sa paligid. Baka sa aura ni Apollo nagalit ito. Habang nakayoko ang mga staff ng resort, panigurado dahil sa takot. Sir, ang akala po namin ay huwag na kayo magdahilan pa. Simula bukas ayoko na makikita pa ang mga pagmumukha ninyo. Saka mabilis na lumayo si Apollo sa mga staff. Tinikman ko ang tenga ng mga bata dahil nag-umpisa na itong sumiksik sa akin dahil pati sila ay takot na rin sa inasta ni Apollo. Yan kasi, puro kayo kapalpakan. Mabuti na lang na-save niyo pa ang VIP room for me. Hirit pa ni Alyara. Ang babaeng to'y walang ibang iniisip kundi ang sarili niya lamang talaga. Napailing ito at naglakas loob na lumapit kay Apollo. Hindi ko alam kung bakit pero gusto kong kulmato at malaman ang pinakadahilan kung bakit to nagagalit ngayon. What happened? Tumingin to sa akin ng sandali at nag-iwas din ng tingin. Tumingin sa mga bata na para bang tinatanong niya kung anong reaksyon ng mga ito. Natatakot sila sa pagsigaw mo. Ano ba kasing nangyari? Dagdag ko pang tanong. Hindi sakto ang room na i-reserve natin. Posibleng magsama mga kaibigan mo sa isang room. Ganon din ang mga bata. Si Alyara at Atlas ay sila nang bahala kung magsasama sila sa isang room at tayo. At tayo? Nakakunot kong tanong. Kung wala ng room, posibleng magkasama kami sa isang unit? Sandaling naglaki ang mata ko at napatuod ako sa kinatatayuan dahil sa pagkabigla. Kami, magkasama sa isang kwarto, as in iisa, araw at gabi, magkatabi? Oh gosh, no way! That is not a good idea. Maraming pwedeng mangyari na maaaring hindi namin mapigilan. Pwedeng si Liva na lang isama mo sa kwarto at sa akin naman si Lexus? Bigla'y nag-iwas muli ito ng tingin sa akin. Oh, come on, Apollo. That can't happen. Kambal sila. Mga bata sila, tayong mga bata lamang siya makakapag-enjoy sa. And I think that's not a good idea. Kahit magkasama rin tayo, hindi rin magandang ideya, so it's a no for me. Tinanggal ni Apollo ang suot niyang shades. You don't have a choice. You stick with me. Tayong magkasama sa isang kwarto dahil hindi ko naman hahayaan ibang lalaking kasama mo. Sabay sulyap nito kay Atlas. Teka lang sandali, hindi naman yon ang gusto kong sabihin. Pwede naman kami na lang ng mga bata. Apollo, tayo na lang ang magsama sa isang room. It's my pleasure. Nakangiti at tila nang aakit na sambit ni Alyara habang papalapit sa kanila. Napangisi ako. Kapal din talaga ng mukha ng babaeng to. Alam niyang pamilyadong tao na, hinaharot niya pa. Tanggalan ko kaya to ng ngalangala. Tumingin ako kay Apollo para makita ko anong reaksyon at sasabihin niya. At tumingin din naman to sa akin ng bahagya, tsaka napanunok. Ayusin mong sagot mo dahil kung hindi, sisiguraduhin kong sa labas ka matutulog. Alyara, I think that's not right. I am with my wife, kaya dapat kami magkasama. Pilit nang umiti si Apollo. Masama ang tingin ni Alyara sa akin, saka ako inirapan bago lumingke sa braso ni Apollo. Then that's ano? Nakakalungkot naman kung ganun. Mas mabuting tawagan ko na lang si Daddy at magpapasundo na lang ako sa kanya. Total hindi naman yata ako mag-e-enjoy dito. Nakita ko ang biglang pag-iiba ng reaksyon ni Apollo. It seems like he is bothered. Bigla itong napatingin sa akin at bumuntong hininga. Don't do that. I am sure na mag-e-enjoy ka rito kasama namin. It's just that I don't want people to think bad about you.
Hindi ko gustong pag-usapan ka dahil pamilyado na akong tao. If you want, sa tabi ng room mo ako magsistay while Melody is with the twins. What do you think? Sounds great. Tumalon pang tugon ni Aliara habang pilit tinidikit ang sarili nitong dibdib sa braso ni Apollo. Ganun lang talaga kadaling katalikuran ako ni Apollo? Bagya na lang akong sili akong tumungo at naglakad na pabalik sa mga anak ko. Pinilit ko pang ngumiti nang di mababakas ang pagkadismaya sa mukha ko. Nagtungo kami sa kanya-kanya naming room, katulad na lamang na napag-usapan. Kami ng mga anak ko magkakasama sa isang kwarto. Mommy, look! Ang astig ng suot naming pang-swimming, Harper and Gale. Tukoy ni Liven sa cartoon characters na pinapanood nito. Wow, ang mga anak ko, binata na talaga. Ang gwapo-gwapo ninyo. Inalikan ko ang tuktok ng ulo ng dalawa kong anak. Don't grow up so fast, my twins. Bumalik sa comfort room sa Liven habang si Lexus naman nanatili sa aking tabi. Nang tignan ko tong mabuti, bakas sa mukha nito ang lungkot at pagkadismaya. Mabilis ko itong inakbayan. Hey, what happened? I asked while looking at his face. Nothing, Mom. Nakayuko pa rin itong tugon. I took a deep breath. Lexus, tell me, why do you look so sad? Is there something wrong? Umiling lamang ito bilang tugon. Umupo ako sa lapag upang matingnan ko ng maayos ang mukha nito. Dahil habang nakaupo to sa kama ay nakayuko pa rin. Di man lang nito magawang mag-angat ng tingin kahit isang saglit. Hey, why are you crying? Inabot ko ang pisngi nito, ngunit kaagad din itong tinabig yon. I said nothing, Mom. This is because of you. You've been hard for Daddy. I hate you. Sigaw nito at tumakbo papalabas ng kwarto namin. Lexus, where are you going? Anak! Mommy, I'm done. Sakto naman paglabas ni Liven, kaya imbes na mahahabol ko pa si Lexus, ay mabilis ko na lang hinawakan ang kamay ni Liven bago kami lumabas ng kwarto. I was stunned. Di ko na namalayan pa, unti-unti na palang tumutulo ang luha ko. Parang sinasaksak ang puso ko sa sigaw ni Lexus sa akin, lalo na nang sabihin nitong he hates me. Ano bang nagawa ko? Nagtungo ko kay Shane upang ipaalam na nawawala si Lexus. Kagad naman naming hinanap to, ganon din sa buong resort, at pinaalam ko rin sa mga staff. I can't stop crying knowing that one of my son is missing at galit pa sa akin. Wala pa rin ba? Naiiyak ko ng tanong sa mga staff. Pakiusap hanapin ninyong anak ko. He's just 4 years old. Sabay napayakap ako kay Wency. Tahan na, Ma'am. Mahahanap din natin si Lexus. Pangaalo nito sa akin habang hinihimas ang likod ko. What happened here? Sabay-sabay kaming napatingin sa kadarating lamang na si Apollo. Nakalingkes na naman si Elara sa braso nito habang nakasando at tying shorts lamang si Apollo. Kaagad ako na nag-iwas ang tingin. I can't look at him knowing na hindi ko matukoy kung anong ibig sabihin ni Lexus. Naging masama na ba talaga akong ina? He said that I've been hard for Apollo. Sa anong paraan? Sa tuwing magkakagalit kami, palagi ko namang kinikimkim sa dibdib ko ang tungkol sa amin. Does he know na hindi maayos ang sapagitan namin ni Apollo? Si Luxerio, nawawala ang anak ng kasama ninyo, pero pinahahanap na po siya at makakaasa po kayong mahahanap namin siya. Tugon naman ng head manager ng resort. Mabilis na nagkurot noo si Apollo. At mas lumapit pa sa amin, tsaka tinanggal ang suot na shades. You mean one of my son? Tanong muli ni Apollo at bakas na rito ang galit. Ha? Sir? Anak niyo po? Naguguluhang tanong ng head manager, sabay tingin sa akin, ganon din si Apollo. What the heck happened? Why didn't you tell me? Bakas pa rin sa boses ito ang galit at sa akin na nakatingin. Lahat ng staff, halugugin ang bawat sulok. Ang batang nawawala ay anak ni Mr. Luxerio? Sigaw ng head manager. At mabilis na nagsikilos ang mga staff, kabilang na rin to, at umalis at naghanap. Wala akong balak ipaalam sa kanya. Wala akong balak sabihin sa kanya ang mga bagay na to, dahil una pa lang alam ko nang hindi kami ang priority niya rito. Kaya naman, tinitigan ko lamang to sa mga mata, tsaka ko na ito tinalikuran. Ngunit mabilis na humarang ito sa lalakaran ko. Wala kang balak sabihin sa akin, no? Tell me, what happened? Tumawag ka na ba ng mga pulis? Don't act like you care for my sons. Pagkarating pa lang natin dito, takot na sila sa'yo. You didn't even think twice nang sigawan mo ang mga staff mo? Lakas loob kong sigaw dito. Anak ko rin sila, Melody.
Natulala si Melody at di makapagsalita habang nakatitig sa galit ng mga mata ni Apollo. Of course, anak ni Apollo ang mga anak niya dahil sa pesteng kasal nila, pero yun lang yun. But it seems like there is something she didn't know. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya pa rin, na tayong silang dalawa na lamang ang nagkakaintindihan. I mean it. Anak ko sila simula na ikasal tayo. So what really happened? Bakit siya nawawala? It's because of you. Sabay sunod-sunod niyang hampas sa dibdib ni Apollo. Dahil sa'yo, kaya nawawala ang anak natin. Nagkakagulo ang buhay namin ng mga anak ko. Stop! Are you insane? Pinipigilan ni Apollo ang bawat hampas ni Melody hanggang mahawakan nito ang mga kamay niya. Hindi makakatulong tong ginagawa mo. Lalo mong pinapagulong sitwasyon. Before your emotions can go back to your senses, we need to find Lexus. Parang natauhan siya sa sinabi niyo ni Apollo. Tama siya. Mas kailangan mahanap muna ang anak nila. Unti-unti siyang humiwalay kay Apollo at tumingin sa paligid. Lahat sila nakatingin sa kanya na parang dismayado at sa tingin nila na nanghuhusga. Ano na naman bang katanghan tong pinapairal ko? Magdagdag kayo ng mga tao na maghahanap? Utos ni Apollo sa mga staff at umalis na rin to. Dumapit sa kanya sina Shane kasama si Leven. Ayos ka lang, Mams? Mahahanap rin nila si Lexus, don't worry. Tutulong ako. Susama ako sa paghahanap. Niyakap ni Melody ang isa pa niyang anak. Stay here with your tita Shane, ha? Hahanapin ko si Kuya Lexus. Mahal na mahal ko kayo, anak. Okay po, take care. Sana makita na po si Kuya Lexus. I love you too, Mom. Naglakad siya patungo sa ilang staff. Nakaramdam siya ng konting hilong, ngunit kaagad naman na may umaalalay sa kanyang likod. Nang tinignan niya kung sino ito, nakita niya si Alas. Nalata sa mukha ang pag-aalala. Sasama ako. Tutulong akong hanapin ang anak mo. Sambit nito at tayong pagtango lamang ang kanyang naging tugon. Tinignan nila sa CCTV kung saan maaaring magpunta si Lexus, pero nakakadismaya dahil ang dinaanan nitong area ay sira ang CCTV. She looked at Apollo's face. Parang gusto nitong sirain ng computer. Kailangan na nating tumawag ng mga pulis. Mas maraming maghahanap, mas mapapadaling mahanap natin siya, komento niya. No, we can't do that. Maraming naka-check-in ngayon. Kapag may mga pulis na dumating, papangit ang tingin at ang reviews ng mga foreigner dito sa resort. Maarteng sambit ni Aliara. Ang lahat ay napatingin kay Aliara. Napakuyom ng kamao si Melody. Talagang gusto mo ng away, no? Tumayo siya at kaagad na sumugod dito, ngunit kaagad na humarang si Apollo sa pagitan nila, pero hindi siya nagpatalo. Alam mo kanina ka pa nawawala ang anak namin, hindi mo ba naiintindihan yon? Ngayon, kung wala ka may tutulong, di manahimik ka lang. O hindi kaya umuwi ka sa tatay mo, umiyak ka, at magsumbong ka na inaway kita. You don't have manners. I'm your VIP's client daughter. You cannot do this to me, sigaw nito. I don't care. Mawala na kayo kung mawawala kayo. Wala akong pake. You are such a bitch, Brad. Stop it, Melody. Nagtitimpi namang sambit ni Apollo. Balak niya pang sagunin si Aliara, ngunit kaagad siyang hinila ni Apollo papalayo doon. What the heck are you doing? Tanong ni Apollo nang makalabas sila ng hotel. What? Ako na naman ang mali? Tangina naman, Apollo. Just for once, pwede bang ako naman ang kampihan mo? Tumulo na naman ang kanyang luha at napaupo siya. Hindi ko alam kung nasa ng anak ko. Baka natatakot na siya kasi wala ako sa tabi niya. Mabilis na nakonsensya si Apollo. Napatiimbagang siya habang pilit pinipigilan ang hindi rin maluha. Ayaw niya naman na mamili sa kanilang dalawa ni Aliara kung sinong kakampihan niya. Sadyang ayaw niya lang din masira ang kumpanya nila Melody dahil sa padalos-dalos nilang kilos. Lexus, nasan ka na ba? Tanong ni Melody sa kawalan habang humahagulhol ng iyak. Just then, nakatanggap ng tawag si Apollo at kaagad naman niyang sinagot ito. Lexus, where are you? Gulat na tanong ni Apollo sa kabilang linya. Mabilis na napaangat ng tingin si Melody at kaagad tumayo nang marinig ang pangalan ng anak niya. Pinunasan niya ang kanyang pisngi. Si Lexus ba yan? Nasaan daw siya? Give it to me. Pero kaagad na namatay ang tawag. Don't worry, he's safe. Naroon siya kina Lola Florita. Lola Florita? Who is she? Is she your grandmother? Looks like that. Ang gusto ni Lexus tayong dalawang susundo sa kanya.
at mahigpit niyang bilin na huwag magsama ng ibang tao, especially Eliara and Atlas. Sabay nag-iwas ang tingin si Apollo. They are your VIPs. I told you it's your fault. Just let's go. Huwag ka nang madami pang salita dyan. Wala nang nagawa pa si Melody na magsimula na maglakad si Apollo papalabas ng resort. Kaagad niya tong sinundan at saka sumakay sa kotse. Nalapit lang naman ang sinasabi nito old house ng Lola Florita nito. Kung tutuusin, kayang-kaya niyang lakarin. Nang makarating sila doon, nakita niya si Lexo sa tabi ng isang matandang babae at matandang lalaki. Nasa labas ang mga ito, nakaupo, tila masayang nagkukwentuhan. Kaagad siyang lumabas ng kotse nito at tumakbo patungo kay Lexus. Lexus, anak! She shouted to cut Lexus' attention. Ngunit bago pa siya makalapit, kaagad na tong nagtago sa likod ng matandang babae. Na makalapit siya ng lubusan para bang pinipiga ang puso niya. Ramdam niya kung gaano kaayaw ni Lexus na lapitan siya. Lexus, I'm sorry but I am so worried when you're gone. Please, forgive me. Di na maiwasan pa ni Melody ang di mapaluhang muli sa mapatakip sa kanyang labi. Naramdaman niya ang pag-akbay ni Apollo sa kanyang balikan. Hindi siya nagreklamo at she learned to lean to him. Di niya na kinakaya ang mga nangyayari. Buddy, don't be hard to your mom. She's not the one responsible for what happened, but I am. Sambit ni Apollo at saka bumuntong hininga. I am very sorry. I promise kayo nang uunahin ko. Kaya ng pangako ko nung una. This time, gagawin ko na ang pinangako ko. Trust me, son. Nakasilip lamang si Lexus sa kanila at napatingin sa dalawang matanda. Tumango ang mga ito at dahan-dahang lumabas si Lexus. Lumapit kay Melody. Sabik niyang niyakap ang anak niya. Oh, I miss you, Lexus. I'm very sorry, anak. Sambit ni Melody habang pilit pinapakalma ang sarili. I miss you too, Mom. And I'm sorry but promise me na hindi mo naawain si Daddy. Hindi na, pangako. Sumunod na yumakap kay Lexus ay si Apollo at binuhat pa ito. Matapos ang senaryong yon, pumasok na sila sa loob. Formal silang pinakilala nang dumating si Leven. Pinahatid nito kay Shane at sinabi nila sa mga staff na nakita na si Lexus. Pero hindi na nila ipinaalam pa kung nasaan sila. Kapwa nila naisip na hindi na kailangan pang malaman ni Eliara kung nasaan sila. Sapat na ang gulong nangyari kanina. This is a family bonding but it turns out a disaster. At ngayon dapat lumayo sila para kahit papaano maging masaya pa ang susunod na 2 araw na bakasyon nila. Ikaw talaga, Apollo. Hindi ba man lang kami inimbitan sa kasal mo? Abay may mga apo na rin pala kami sa iyo at malalaki na. Sambit ni Lolo Juancho. Magsasalita pa sana si Melody para sabihin sa mga ito na hindi to mga anak ni Apollo pero kagad tong pinutol ng asawa niya. Lolo Juancho, nagpadala ako ng imbitasyon. Natanggap yun ni Lola Florita, di ba Lola? Tanong ni Apollo. Para namang may inalala ang matandang babae. Ay oo nga pala, may dumating ditong imbitasyon pero kasalukuyan kaming nasa Galea at hulian ng mabasa namin ang message mo. Tugon ni Lola Florita. Napasulyap si Melody sa dalawa niyang anak na kasalukuyang naghahabulan sa labas kung saan may puting buhangin at malapit sa dagat. Masiyang nagkita muli ang magkambal kanina. Kitang-kita niya sa mata ng kambal na masaya ang mga anak niya ngayon. Ito na siguro ang masasabi niyang simula ng totoo nilang bakasyon. Humaba pa ang kwentuhan at doon niya mas nakilala ang dalawang matanda. Ito pala ang nagsilbing mga magulang ni Apollo noon, lalo na nang mawala ang mommy nito. Di nila namalayan pa na gumabi na pala. Sa itaas na kayo matulog, may 2 kwarto doon para sa mga bisita namin. Masaya kami na nakita ka naming muli kasama ng asawa at mga anak mo. Masaya rin po kami. Salamat po ng marami. Tugon ni Melody sa kakapwa na nila inakyat si Lexus at Leven sa kwarto dahil tulog na ang mga ito. It's time for them to go in their room. Mababaka sa kanila ang pagkailang, intense, at para bang hindi sila kapwa mapakali, lalo na nang pumasok sila sa loob. Parang ang init ng paligid kahit pa bukas naman ang bintana sa veranda at malakas ang hangin. I'm gonna go out. Do you wanna drink? Natatarantang tanong ni Apollo. Okay. Maybe a beer or 40% of alcohol, volume ng wine, or anything. It's up to you. Naiilang niyang tugon. Saka mabilis na nagtungo sa veranda at umupo sa upuan na naroon.
Napailing na lamang si Apollo at lihim na napangiti. Kitang-kita niya kasi kung paano mailang si Melody. Well, that is not the first time pero hindi niya mapigilan na may sa bawat reaksyon ay pinapakita nito sa kanya. Di naman mapakali si Melody sa veranda. Iinom sila ng alak for what? Para makatulog ng maayos o para, oh my gosh, kaagad binura ni Melody ang nasa isipan niya. That is not gonna happen. Iinom lang sila at matutulog, that's it. Oh shit, she hadn't shaved her magical flower yet. Hey, I'm here. Napatingin si Melody sa kadarating lamang na si Apollo at habang nilalapag nito ang binili. Beer lang ang nabili ko pero may dala rin akong red wine. Mas malakas nga lang ang tapang nito. That can be blow your mind? I can blow yours too. I'm very sorry, that's not what I mean. Tumalikod siya sa asawa at saka sumigaw ng walang boses dahil sa kagagahan niya. Para na siyang nawawala sa sarili. Kung ano-ano nang lumalabas sa kanyang bibig. Baka isipin ni Apollo easy to get siya kaya naanakan. Gusto na lamang niyang sabunutan ng sarili. Red wine na lang sa akin. Mukhang mas kailangan ko to para mas mabilis ako makatulog. Sa kanya sinundan niyo ng peking tawa. Apollo chuckled. Easy, wife. Masyado kang kabado. Di naman ako nangangain ng walang permiso eh. Biglang napapikit at napalunok si Melody. May kainan ba talagang magaganap sa kanila ngayon? Madidiligan na ba talaga siyang muli? Hindi pwede. Medyo mahaba ng buhok niya sa pukikay. Bakit kasi hindi man lang niya naisip mag-shave? Umiwas na lamang tingin si Melody at nagpatay mali siya nang walang narinig. Sunod-sunod niyang tinungga ang wine. Hindi siya nakikinig kahit pa sabihin na siya ni Apollo at inaagaw ng bote sa kanya. Ang sabi ko kasi sa'yo, magdahan-dahan ka. Look at yourself, lasing ka na. Galit na sambit ni Apollo kay Melody na kasalukuyang natatawa. I remember that night, Apollo. Aakala ko talaga bubuntat na makakasama ko ng gabing yon, but guess what? He's hot. Ang sarap niya. Lasing na nga talaga si Melody dahil nagagawa na nitong ikwento ang mga pangyayaring hindi na dapat pang ikwento. Biglang nag-init ang pisngi ni Apollo. That man is him. Kung ganon, pinupuri siya ngayon ni Melody. Di niya tuloy mapigilan ang mapangiti. Siya ang tatay ng mga anak ko. Pero hindi na kami nagkita pa. Pero sa tingin ko, wala nang ibang binatbat sa matipunong katawan noon. Napakunot siyang bigla ng noo at napatingin sa kanyang katawan. Hindi ba malaki ang katawan niya? Matulog na nga tayo. Kung ano-ano pang sinasabi mo. Of course, mas matipuno pa rin ako at sa akin ka pa rin bumagsak. Sandali siyang napahinto. He can't believe na para bang nagsiselos siya sa sarili niya. Normal pa ba siyang tao? Biglang lumapit sa kanya si Melody at nanlaki ang mga mata niya nang siilin siya nito ng halik, ngunit mabilis din na humiwalay. But I think your lips taste better. At binabasa ni Melody ang laway ng sariling labi gamit ang dila nito na para bang tinitikman ng halik niya. Napakuyom siya ng kamao at saka napanunog. Is this the kind of trials? Dahil kung oo, parang di niya kakayanin dahil sa inakto ni Melody. His friend is now in trouble. Big time.